What is up mga kaps? May panibago na naman tayong puputintingin dito. Yan o. Alam niyo ba kung ano laman ito? These are isopods. Hindi ko pa alam kung anong klaseng species ng isopods to. Nakuha ko lang to sa ilalim ng paso. Pero sabi nila mga isopods daw are great cleaners ng mga terrarium or vivarium. Yan o. So, we're planning to make a bioactive terrarium. Yan, baka maparami natin tong isopods na to. So, sa mga nakakaalam dyan, alam nyo ba kung anong species to? Comment nyo naman dyan kung ano. And tara, set up tayo ng maliit na terrarium nila. So, kailangan nila yung medyo moist na substrate. So, itong nilagay natin dito yung soil to eh. Ginagamit natin dun sa trap ants. Mix natin dito sa recti soil. So, I think kulang pa, no? Kailangan kasi medyo siksik eh. Tigdigan natin. Okay, ayan. Medyo madami-dami na to. Kalat lang natin dyan. Kailangan siksik eh. Bago natin sila ilipat dito. Tapos paminsan, i-spray nyo lang siya. Wala tayong ano eh. Siguro manguha ako doon sa may tabing ilog ng mga moss para lalagyan natin siya. Para mukha talagang maliit na terrarium. So for now, ito munang soil. Okay, kita-kita niyo naman kung gaano ka-moist yung substrate natin, no? Pero hukayan pa nila yan eh. Kasi mahilig mag-hukay itong mga isopods. Nung bata pa lang ako, gusto ko na mag-alaga nito eh. Kaso namamatay. Siyempre hindi ko pa alam na pwede pala silang na tumira sa isang bioactive na space kahit sobrang liit lang, di ba? Para may sarili silang mundo. Lipat na natin sila. I think pwede na yan. For the meantime, ito muna. Sa susunod, lalagyan natin ng mga mini plants dito sa loob. Para talagang bioactive na siya. I hope mag-success to. So, ayan na mga kaps. Nalipat na natin sila dito sa kanilang mini terrarium. Ayan, ang bilis nila mag-hukay. Parang may nakuha pa tayong kakaibang species dito kasi iba yung kulay niya eh. So, di ko sure kung magkamukha ba sila ng species or magkaiba. Tsaka di ko rin sure kung full grown na sila. Nung bata ako, tuwan-tuwa ako dito kasi sila yung bumibilog eh. So, subukan natin kung maparami natin sila dito sa kanilang tiny terrarium. And gawin natin tong bioactive, lagyan natin to ng mga plants and moss. And so for now, dito lang muna. Ang cute to. So pag naparami natin sila ilalagay natin sa mga enclosure ng iba nating pets para sila yung cleanup crew, ika nga. So yun lang muna, update ko kayo sa susunod kung ano magiging final look nitong tiny terrarium nila. 90 ml sauce cup nga pala itong gamit ko. Nilagyan natin ng mga butas yan para for ventilation. So that's it for now. Maraming salamat mga kaps. And once again, this is Raising Exotic Dwellers. Kita-kits on the next update.